Magandang araw po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Ngayon pong mga panahon na to ay napapadalas na po ang pag-ulan, kaya dapat po ay lagi po tayong mag-ingat, magdala po tayo ng payong para hindi po tayo maabutan kung sakaling biglang bumuhos ang ulan. Tunay nga na mahalaga po ang kalusugan, lalo na po sa panahong ito. Actually, araw-araw dapat nagiging maingat po tayo sa ating kalusugan. Sa ating pong pag-aaralan ngayong araw na to ay may kinalaman pa rin po sa pananalangin. Madalas po, tayo po ay nananalangin talaga kapag tayo ay may mga nararamdaman, may mga gustong sabihin sa Panginoon. At mas madalas ay para sa mga pangangailangan natin. Minsan naman, meron tayong mga pinagpapasalamat din sa Panginoon. And sometimes, nagpipray tayo just to give our worship to the Lord. Nandiyan na gusto lang natin purihin yung pangalan ng Panginoon, pasalamatan siya, sabihin sa Kanya lahat ng mga katangian niya sa buhay natin. Madalas din na dumadaan din tayo sa maraming pagsubok, kaya hinihingi din natin sa pamamagitan ng panalangin na tayo ay gabayan niya. Most of the time, our prayer time is all about ourselves. Ang tanong ko po, kailan po yung huling beses na meron tayong nakausap na tao or meron tayong mga kakilala, kaibigan na isinama natin sa ating pananalangin? Ang nais po ng Panginoon ay maging mapanalanginin din tayo sa ating kapwa. Hindi lamang tungkol sa ating sarili, kundi syempre may mga time na nagkakaroon din tayo ng concern sa ibang tao. Pinakamagandang pakiramdam na maalala or manalangin para sa isang tao ay yung sobrang gaan ng pakiramdam mo. Nangyayari po yun kapag tayo ay may regular na pananalangin sa Panginoon, na parang merong something sa isip, sa puso natin na nagtutulak sa atin para hanapin or alamin kung ano ang mga pwede nating isama sa prayer. Sa Bible, dun po sa James chapter 5, verse 16, "Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective." Talagang masarap po sa pakiramdam na tayo ay nakakapanalangin para sa ibang tao. Sabi nga po, "Pray for all those you've read about. Prayer is one way of touching lives that are far removed from your own. And that's all God asks from you, that you reach out to help those in need and to make the world a better place." Sa panahon ngayon, hindi na natin mabilang kung ano ang mga kailangan nating ipanalangin sa Panginoon. Parang hindi natin alam kung ano yung uunahin sa dami ng concerns. Sa family pa lang natin, minsan kulang ang oras na magugugol natin para ipanalangin yung lahat ng ating kapamilya, mga kamag-anak. May mga concerns din na para sa ating mga kaibigan na gusto rin natin na idulog sa Panginoon. Pwede rin po natin yun ipanalangin. And syempre, sa time ngayon na kinakaharap natin sa ating panahong ito na hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung laban natin sa COVID-19, ipanalangin din po natin yon. At syempre, sa ating ding bansa, marami pa rin mga dapat na isama sa panalangin. Actually, araw-araw, pwede nating ipanalangin lahat ng mga bagay na maaalala natin. Kasi yun din ang gusto ng Panginoon, na when we pray for others, God is being glorified. Siya yung naipapakilala. Kasi sa pamamagitan ng pananalangin natin para sa kanila,
nakikita nila or mararamdaman ng taong pinapanalangin natin na kumikilos ang Panginoon. At kapag alam niya na someone is praying for him or for her, talagang lumalakas yung loob niya at mas nagkakaroon siya ng dahilan para mas magtiwala sa Panginoon. You are the face of an invisible God. While God has the power to miraculously heal a broken heart or to supply a basic need, He usually uses people just like us. Pwede tayong gamitin ng Panginoon para maipakilala siya sa pamamagitan ng pananalangin para sa kanila. To make His love visible to a hurting world. Even if maraming mga bagay ang humahadlang para makita ng tao ang kagandahang loob ng Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, pwedeng mabuksan ulit yung isip ng tao, yung puso ng tao na magtiwala pa rin sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon ng liwanag yung kaisipan ng tao kapag narinig niya na merong Diyos nakikilos or kumikilos sa kanyang buhay. As you become more sensitive to the needs that surround you, you become more aware of the material, physical, and spiritual gifts God has given you. God will work through you to help others. You may become the answer to someone else's prayer. So let's reach out and touch someone's life. Minsan hindi tayo sanay na sabihan natin yung ating kakilala or kapatiran or kaibigan na friend or ate, kuya, I want to pray for you. Pero kailangan po nating i-practice yun na magkaroon tayo ng initiative to pray for other people. Especially dun sa mga talagang alam natin na nangangailangan ng panalangin. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 27, do all you can for everyone who deserves your help. Kapag alam natin na kaya naman natin gawin na manalangin para sa isang tao, huwag na po nating intayin na manghingi siya ng prayer request sa atin or manghingi siya ng time to pray for her or for him. Tayo na po mismo ang mag-initiate or magsabi sa taong ito or sa mga taong yon na gusto natin silang ipanalangin. Dahil mahal natin sila, dahil concerned tayo sa kanila. Kaya po, wag po tayong mahiya na magsabi sa ating kapwa na, brother or sister, I want to pray for you. Ako po ay lumaki sa church, sa Christ to the World, dahil simula nung nasa Sunday school pa lang kami, uma-attend din ng Vacation Bible School every year. Malaki ang naitulong po sa akin ng panalangin or ng mga taong ginamit ng Panginoon para ipanalangin po ako, one-on-one or face-to-face, pwedeng through phone call, tatawag sa akin sa bahay namin na ipapag-pray ako. Parang yun din po yung naging dahilan para ako din po ay magkaroon ng encouragement sa sarili ko na pwede ko rin gawin sa iba. Kaya po, habang tayo po ay tumatagal sa ating relasyon sa Panginoon, makikita po natin yung kahalagahan ng panalangin or pananalangin para sa ibang tao. Kung paanong may mga taong nanalangin din para sa atin, tayo rin, pwede rin tayong gamitin ng Panginoon na mananalangin para sa ibang tao, para din sa kanilang kapakanan. Ayun lamang po ang ating devotion for today, na let's keep on praying for others. Talagang napakasarap sa pakiramdam na malaman ng isang tao na siya ay ipinapanalangin. Kaya po ay dadako po sa ating panalangin. Sa prayer time po natin ngayong araw na to, gusto ko pong isama natin ngayon sa prayer yung pong family ng mga pumanaw na mga sundalo na Pilipino
Alam naman po natin yun, napapanood natin sa mga news na itong nakaraang mga araw ay may bumagsak po na eroplano na ang sakay po ay mga soldiers po, Filipino soldiers. Nakakalungkot man pong isipin, pero kailangan nating ipag-pray ang kanilang mga pamilya. And of course, let's include our government sa ating prayer time today, na talagang kumilos ang Panginoon sa gitna ng ating gobyerno, sa pamahalaang Pilipinas, na talagang maging maayos yung mga ginagawa ng ating mga pinuno. Bagamat alam naman natin na walang perpektong gobyerno, pero may kalayaan pa rin po tayo na dumulog sa Panginoon upang hingin sa Kanya na patuloy na bigyan niya tayo ng maayos na bansa, na bayan, sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng ating mga pinuno or ng mga officials ng ating gobyerno. And let's also pray for the sick people, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Isama po natin sa panalangin yun. And of course, let's declare healing para po sa mga taong ito. And ipag-pray din natin yung bigyan ni Lord ng comfort yung mga taong nalulungkot, na bigyan niya ng kalakasan yung mga mahihina, at gabayan niya ang lahat ng mga anak niya na nagtatrabaho, nag-aaral, o gumagawa ng ikakabuhay para sa kanilang pamilya. At pati na rin po ang ating church. Let's continue to pray for our church, na talagang ang ating iglesia ay magkaroon ng palagi ang malinaw na kapahayagan ng kanyang mga salita. Tunay nga na ang salita lamang ng Panginoon ang siyang dapat na maipahayag, at hindi ang anumang mensahe na nais lamang ng tao na maipahayag. Kung hindi ang salita ng Panginoon na siyang tunay na panggagalingan ng mga mensahe, na palaging maalala ng bawat isa sa atin na ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang mga salita niya ay pareho. Na patuloy pa rin nating igalang ang salita ng Diyos, na patuloy nating sundin ang salita ng Panginoon, at talagang isabuhay natin ang lahat ng mga bagay na itinuturo ng Biblia o ng salita ng Panginoon sa atin, upang magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay, at maipakita natin na tunay ngang tayo ay disipulo ng Panginoon or mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat itinuturo mo sa amin ang kahalagahan ng pananalangin. Maraming salamat po dahil ipinakita mo rin sa amin nung ikaw ay nandito sa lupa na ikaw din mismo ay nananalangin. Maraming salamat po sa freedom that you are giving us, na kami po ay maging mapanalanginin, hindi lamang po para sa aming mga sarili, kung hindi para din po sa ibang tao. Maraming salamat po sa pagkakataon na pwede kaming manalangin para sa aming kapwa. Help us, Lord, to be prayerful, na palagi kaming magkaroon ng concern para sa ibang tao. Tulungan mo kami na maging matapang or maging mapanalanginin, na kaming lahat ay magpanalanginan sa isa't isa. Thank you, Lord, sa mga blessings na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Tunay nga na hindi ka nagkukulang sa bawat isa po sa amin. Ang iyong mga kamay ang siyang nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga may pinagdadaanang sa kanilang mga kalusugan. Panginoon, ikaw po ang aming dakilang manggagamot na siyang tutulong at magpapagaling at magpapalakas sa aming mga kaibigan na may sakit. Sa mga oras na to, Panginoon, hipuin mo sila at patuloy na bigyan ng kalakasan at ng kagalingan, Panginoon, anuman ang kanilang nararamdaman sa anumang bahagi ng kanilang katawan, mula sa ulo hanggang sa talampakan.
Panginoon, hipuin mo ang lahat ng may karamdaman at pagalingin mo at bigay mo ang mga pangangailangang pinansyal para po makabili ng mga kailangang gamot. Nasa inyo lamang, Panginoon, matatagpuan ang kumpletong kagalingan. Panginoon, salamat po. Panginoon, hindi man namin kilala ang mga kapwa Pilipino namin na pumanaw, mga sundalong Pilipino sa nakaraang aksidente, na bumagsak yung eroplanong sinasakyan nila. Panginoon, patuloy na i-comfort mo po ang kanilang mga pamilya, ang mga anak, ang mga asawa, ang mga magulang ng mga sundalong ito, Panginoon. Bigay mo po sa kanila yung comfort, Panginoon, yung katatagan, Panginoon, at patuloy pa rin na magtiwala sila sa inyo, na ikaw pa rin yung gagabay sa kanila. Gabayan nyo rin po ang aming gobyerno na talagang magbibigay ng tulong para po sa mga pamilya ng mga naiwanan po ng mga sundalong pumanaw. Nawa ay magkaroon din ng maayos na mga sasakyang pandigma ang aming bansa, Panginoon, at ibigay mo, Panginoon, ang tunay na karunungan, yung karunungan na nagmumula sa inyo sa lahat ng leaders ng aming bayan dito po sa Pilipinas, mula sa aming presidente, vice-presidente, sa mga senador, congressmen, sa lahat ng mayor, vice mayor, mga gobernador, vice-gobernador, mga konsehal, hanggang sa barangay officials, Panginoon, mga kapitan, ang mga kagawad, ang SK, Panginoon, ang lahat ng may pinamumunuan sa aming lipunan, Panginoon. Iayos mo po, magkaroon ng malinis na panunungkulan, lalo na po sa darating na eleksyon, sa darating na 2022, Panginoon. Ibigay mo sa amin ang mga tamang tao na gagamitin mo upang maglingkod at manguna sa aming bansa. Patuloy niyo pa rin pong gabayan ng aming presidente sa lahat ng kanyang mga ginagawa, yung mga panunungkulan nila, ang lahat ng kanyang mga gabinete. Ang lahat sa kanila ay magkaroon ng maayos na paglilingkod sa bayan, maging matapat, maubos na ang mga corrupt na officials, ang mga mapagsamantala sa kanilang posisyon, Panginoon. Iayos mo, Panginoon, ang aming pamahalaan, ang aming gobyerno. Patuloy pa rin namin na dinudulog sa inyo ang aming bansa sa paglaban sa COVID-19. Patuloy nyo pa rin pong paramihin ang mga bakuna na dumadating upang ang mga tao na nagnanais na magpabakuna ay matuloy-tuloy na po ito, Panginoon. Sa mga ilan na hindi pa po nakakapagpa-vaccine, Lord God, give us the wisdom, give us the desire, Panginoon. Sa mga natatakot, Panginoon, ikaw po ang mag-comfort at magbigay ng assurance na ikaw po ang babahala sa aming lahat. Maraming salamat po at patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa po sa amin ngayong mga panahong ito na nag-uulan. Salamat po sa biyaya ng ulan. Nawa ay maging maayos pa rin po ang mga iba't ibang lugar. Ang bulkang Taal, Panginoon, na pahupain niyo na po na hindi na ito muling pumutok upang hindi na rin po mahirapan yung mga taong nakatira sa malapit sa bulkang ito, Panginoon. At ibigay mo rin po yung tulong na pangangailangan ng mga taong nasalanta or naapektuhan po ng pagputok ng bulkang Taal. Panginoon, maraming salamat dahil pwede naming ipahayag sa inyo ang lahat ng ito. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po yung tutulong at sasagot sa aming mga panalangin. We also pray for our church. Thank you, Lord, for the blessings na binibigay mo sa aming iglesia. Maraming salamat sa mga taong ginagamit mo sa pagpapahayag ng salita. Tunay nga na palagi kaming magtiwala sa iyong mga salita, makinig sa iyong mga mensahe, isabuhay kung ano po ang sinasabi ng inyong mga salita, na hindi namin babaguhin kung ano po ang sinasabi mo, Panginoon, na hindi namin babawasan, na hindi namin bababawan ang pag-intindi sa iyong mga salita. Igalang namin ito, Panginoon, na ito yung salita mo noon hanggang ngayon, Panginoon, ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsasalita sa pamamagitan po ng Biblia. Tulungan mo kaming lahat na lagi kaming magbasa ng iyong mga salita upang maging
tama ang direksyon ng aming buhay. Bigyan niyo kami ng karunungan. Ibigay niyo sa amin yung tamang pangunawa, Panginoon, sa mensahe na sinasabi ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. Tulungan niyo po ang lahat ng inyong mga lingkod, ang mga leaders ng church, Lord. Give them wisdom as they preach your word, Panginoon, at kaming mga tagapakinig ay maintindihan po namin kung ano po ang iyong sinasabi. Huwag naming babaliwalain ang mga paalala mo, Panginoon, sapagkat ikaw na aming Diyos ay seryoso sa iyong mga salita, Panginoon. Gabayan niyo po ang lahat ng aming mga pamilya, ang mga senior citizens, ang mga mag-asawa, patuloy na ikaw ang maging sentro ng relasyon sa buong pamilya, ikaw ang maging sentro pa rin, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral. Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa mga nagtapos, Panginoon, sa mga gumraduate this year. Thank you, Lord, for all the blessings na binigay mo po sa kanila. At ikaw po ang gumabay sa kanila, sa kanilang paghahanap ng trabaho, na magkaroon sila ng maayos at tamang trabaho o kumpanya na mapapasukan, Panginoon, na hindi maglalayo, Panginoon, sa kanila, sa inyo, sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, that they will still be able to serve you, Panginoon. Kahit po sa amin na may mga pinagkakaabalahan na hanap buhay o trabaho, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na ang mga bagay na ito ay maging hadlang o dahilan para hindi kami makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy na bigyan niyo po kami ng tamang kaisipan upang makita namin, mahanap namin ang sarili namin na maglilingkod pa rin kami, Panginoon, sa inyo. Gabayan niyo po ang mga nagdadalang tao, yung malapit ng mga anak. Nawa, ikaw po ang magbigay sa kanila ng safe delivery, Panginoon, maging healthy ang mga ina at ang mga anak na kanilang isisilang, Panginoon. Marami pong salamat. I-bless mo rin ang mga estudyante na patuloy na maharap sa mga bagong paraan ng pag-aaral, ang online classes, ang blended learning. O God, ikaw po ang tumulong sa kanila, gayon din sa mga magulang na gumagabay din sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. I-guard mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan na hindi po kami, hindi namin pipiliin na gumawa ng mali. Lagi kaming sasangguni sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, na hindi kami gagawa ng maling desisyon, na lagi kaming sa inyo pa rin, Panginoon, hahanap ng sagot. Tulungan niyo po kami na maging maayos ang aming mga pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon. Give us what we need sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Ikaw po ang kumumpleto, Panginoon, ng mga kakulangan. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin na malayo sa anumang sakit, anumang kapahamakan. Maging matatag kami sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. Ilayo mo kami sa mga gawa ng kamunduhan, na palagi kaming tumingin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kalayaang ito na pinagkakalob mo sa amin upang mapanalanginin kami, Panginoon. Continue to bless us and direct us, Panginoon. At ingatan mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Maraming salamat po. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Thank you, Jesus. Kami po ay patuloy na sasamba, magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa pakikiisa sa ating pananalangin at pagkinig sa short devotion for today. Nawa ay patuloy tayong ingatan ng Panginoon at bigyan tayo ng mga pagpapala para po sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless us all.